naman lahat ng kinamayan ay dapat pagkatiwalaan. Di rin lahat ng lagi mong pinapakinggan ay dapat ng paniwalaan. Sa mundo ng hip-hop, kung saan ang respeto ang pinaka-currency at ang imahe ang puhunan. Isang matinding kontrobersiya na naman ang gumugulanta ngayon sa eksena. Usap-usapan daw ngayon ang pangalan ni Mot, isa sa pinakakinikilalang haligi ng battle rap sa Pilipinas. Ngunit imbes na bars at panalo ang laman ng balita, isang masalimuot at sensitibong issue ang umuugo ngayon sa eksena. Isang aligasyon na kung ito ba ay totoo o posibleng magpabago sa tingin ng publiko sa kanyang personalidad at hindi lang bilang MC, kundi bilang isang tao. At eto pa, ayon sa kumakalat kwento online, si Mot ay umano'y nadiskubre sa likod ng isang dummy account. Isang lihim na pagkakakilanlan na ginagamit upang makipag-ugnayan sa ibang babae. At ang mas lalong nagpainit sa sitwasyon, ang babaeng ito'y may karelasyon na pala. At hindi lang basta karelasyon, isang lalaking handang ipagtanggol ang kanyang relasyon. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, ang mismo partner ng babae ang umano'y nakadiskubre ng lahat. Dito na nagsimula ang tensyon. Isang komprontasyon na hindi nang tungkol sa rap, hindi tungkol sa entablado, kundi tungkol sa respeto, karapatan at prinsipyo. At mas lalong lumalim ang issue ng mabanggit na si Mot ay may sarili ring kinakasama. At may anak pa daw umano. Kaya ang tanong ngayon ng mga komunidad, nasaan ang linya sa pagitan ng personal na buhay at ng imahe na pinapakita sa publiko? Sa hip-hop, madalas nating marinig ang salitang real talk. Pero paano kung ang realidad mismo ang kumakatok? At hindi na ito kayang i-rhyme o isipin pa. Hindi pa malinaw ang buong katotohanan. Wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Mot. At sa ngayon, nananatiling aligasyon ang lahat ng ito. Ngunit sa bilis ng pagkalat ng impormasyon, isang bagay lang ang sigurado. Ang kredibilidad kapag nadungisan, mahirap nang linisin. Para sa mga taga-subaybay ng eksenang ito ay paalala. Ang tunay na laban ay hindi lamang sa stage. Minsan ang pinakamahirap na battle ay yung wala sa camera. Yung laban sa sarili mong desisyon. Kaya sa ngayon, matapos ang mainit na usapin sa umano'y kontrobersiya ng panloloko sa hip-hop scene, hindi pa dito natatapos ang pagsabog. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang reputasyon ang nakataya, kundi pati na rin ang isang kalayaan. Downtown kiniladkadang QC, kami may-ari neto 1103 hip abi stupid, tindig mo ako nag-invento. Ako may class kahit galing Moste sa labas sumaset ang ina ako yung sumbedo. Piting, meron tayong search warrant na inisyo ng branch 84 ng QC at PC ha. Illegal fire. Taas sa taas. Okay. Search warrant for violation of Article 5, Section 28, R8 and 591 from Pensil Fire and Ammunition Regulation Act. Meron tayong 2 pieces of caliber 9mm pistol, 2 pieces of caliber. Isang kilalang pangalan sa industriya ang ngayon ay nasasangkot sa mas seryosong issue na umabot na mismo sa kamay ng mga otoridad. Ano nga ba ang buong kwento sa likod ng pagdadakip? At mas mahalaga, may nilabag ba talagang batas? O may kulang lang sa proseso? Tara, sabay-sabay nating alamin. Usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y pagdakip kay Heb Abi
ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Dahil sa issue ng pagdadala umano nito ng baril at pinagbabawal na droga. Ayon sa lumalabas na impormasyon, nasita umano ang rapper sa isang operasyon kung saan nadiskubre ang isang firearm na kanyang daladala, ngunit agad itong nagbukas ng malalim na tanong. Legal ba ang pagdadala nito? May permit ba? At higit sa lahat, dumaan ba sa tamang proseso ang pagkakaaresto? Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang pagdadala ng baril ay mahigpit na kinokontrol. Kailangan ng tamang lisensya, permit to carry, lalong-lalo na kung ito'y nasa labas ng tirahan. Pero hindi rin basta ang kapangyarihan ng otoridad. Kailangan malinaw, may warrant ba, may probable cause ba, o ito ay isang sitwasyong maaaring questionin sa legal na paraan. Habang wala pang kumpletong detalye mula sa magkabilang panig, lalong umiinit ang diskurso online. May mga nagsasabing kung may mali dapat managot. Pero may iilan ding nagtatanong, baka may na-violate lang na karapatan. Sa isang industriya kasi, kung saan ang imahe ay mahalaga. Ang ganitong insidente ay hindi lang simpleng balita. Ito ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa karera at reputasyon ng isang artist. Ngayon, gusto namin marinig ang inyong mga panig. Sa tingin nyo, dumaan ba sa tamang proseso ang pagkakadakip? May baril nga ba siya? Para saan ito? Proteksyon ba ito o may ibang dahilan? Kung sakaling legal ang dala, bakit nauwi sa gantong sitwasyon? I-comment nyo lang ang inyong mga opinyon at huwag kalimutang ilahad kung sa tingin nyo hustisya ba ito o may kailangang linawin pa. Dahil sa gantong mga usapin, hindi lang impormasyon ang mahalaga, kundi ang pag-unawa sa katotohanan. Ito ang Hip Hop TV PH. Manatili tayong updated. Itong balitang hindi lang basta naririnig, kundi ito ay